Marahil, Kati, itong sonang ito ay challenging sa Pangulo dahil sa sitwasyon na kanyang dinatnan ngayong taon. Yolanda, nandyan yung, syempre, yung continuing challenge ng China at nariyan nga yung mga issue ng DAP. Oo, isa sa mga inantabayanan talaga ng taong bayan kung ano at kung paano i-address ng Pangulo itong issue tungkol sa Disbursement Acceleration Program. Tanungin natin si AJ. What is your opinion on the way the President addressed DAP in his SONA? Well, I think it was politically smart or strategic that he tried to appeal to the masses to stand by him and his administration and what he did. Pero sa tingin ko po kasi personally, I don't like the way that he addressed the Supreme Court after the ruling, and I think he's just trying to make up for it. Pero it was strategic nga because a lot more people paid attention to the SONA than they did to his previous televised addresses. So I think mas effective na venue yung SONA to address the issue. Ginoong Edel, yung DAP, marami ang nagawang programa at ilan sa mga programang ito nabanggit ng ating Pangulo. It is a question of fact whether there was real benefit or talagang kwento lang. Sa tingin niyo ba sa mga LGU, naniniwala silang talagang malaking benepisyo ang DAP? And just to add to that, did the video support of the yung talagang pagsasalalahat ng mga benepisyaryo, did it help support the President with regard to the DAP issue? Setting aside yung legality of DAP na alam naman natin, it's a foregone conclusion na maraming tangible at material benefits ang pondo. Nagkataon lang tinawag siyang DAP. Before, we had issue on PDAP. But basically, this fund has been devoted and dedicated dito sa pag-implementa ng mga proyekto. Katulad nga nung nabanggit, yung mga national highways, the flood controls, yung disaster mitigation projects, yung rehabilitation and relief of areas devastated by calamities and typhoons. Very transparent naman at very tangible. And I would say na a big chunk of the DAP or fund for supposedly taken from savings have really been dedicated and devoted to tangible projects. And meron akong a little information on this, yung nagagather ko lang. Halimbawa, sa pag-implementa ng DPWH ng mga infrastructure, very stringent ang mga requirements sila ngayon. They would even come up or require yung tinatawag nilang project impact analysis. Walang lulusot na project unless it goes through the process. Kung magre-request halimbawa ang isang bayan ng isang flood control project sa isang creek o isang sapa or kanal, they would have to verify kung ito bang pag ginawa mo ba ito, would it mitigate flooding? Kung ang project na yon na gagawin mo after spending so much money, hindi rin pala makakapag-mitigate ng flooding, hindi nila poponduhan. So the way I see it, the national government, particularly yung departamentong engaged in implementing physical projects, have taken the necessary precautions and measures to ensure na whatever fund has been allocated for infra ay talagang nailagay doon. Okay. Let's talk about the conditional cash transfer program. Bagamat sa Mindanao po kayo rin po ay maraming nalalaman sa ekonomiya, At Director. maraming benepisyaryo sa ARMM. Nilakihan nga po nitong taon yung coverage o yung numero ng benepisyaryo ng conditional cash transfer program. Marami rin ang kritiko ng CCT. Sinasabi nila na dole out daw po ito. Sa inyo pong palagay, gaano nakakatulong ito para ma-alleviate yung poverty, Director, ng ating kababayan? Sa anggulo po ng negosyo, kung titingnan po natin, halimbawa po sa sektor ng microfinancing, pag binibigyan mo ng capital yung komunidad, ang limitation po nila, they cannot jumpstart with the business kasi nga po, meron silang mga priority needs. Doon po yung intervention ng conditional cash transfer. Kasi instead po na gamitin nila yung hinihiram nilang pera sa microfinancing para masuportahan yung mga negosyo nila, they need not to worry doon sa mga needs nila. Kasi yung nagiging problema po sa microfinancing, minsan po nagagamit yung pera, yung mga puhunan nila sa mga needs na private. Yung po yung intervention ng conditional cash transfer. Nabibigyan po ng solusyon yung mga private needs ng mga individual. Lalong-lalo na po sa autonomous region ni Muslim Mindanao kung saan
at sa mga area ng mga Muslim communities natin sa Cebu, sa Davao, including Metro Manila, limitado po yung accessibility nila sa financing. At limitado rin po yung oportunidad nila makapagnegosyo. Nare-respondihan po through DSWD sa pamumuno ni Secretary Dinky Suliman, through the cash conditional transfer, yung mga pribadong pangangailangan nila. Ano pong epekto nito dun sa mga negosyo nila? 100% po na nagagamit yung mga puhunang pangnegosyo. And in that aspect, maganda po yung alituntunin na naipamahagi ng DSWD para po yung mga pantawid na pangangailangan ng mga Pilipino ay nabigyan po natin ng karampatang solusyon. Ayan, okay. Major Guzman, Cathy, ito yung gusto ko itanong kay Major Guzman. Dahil ang ating mga kababayan, siguro marahil first time na medyo naging emotional talaga ang ating Pangulo. Para sa ating mga kasundulahan, ito po ba ay sign of weakness o tiningnan nila itong paring malakas pa rin ang kanilang commander-in-chief despite nga na nagpakita ng emosyon? Ito po ang pagpakita ng Pangulo ng kanyang emosyon during the SONA ay nakikita namin ito na hindi isang kahinaan, ngunit nakikita namin ito na isang kalakasan ng isang tao. Lalo sa taong nasa posisyon, it is very hard na pakita mo yung ganitong klaseng emosyon sa mga tao. And it also shows that our Commander-Chief is also human. Na meron nararamdaman. Tulad din kami mga sundalo, kami din po ay may nararamdaman. And this does not affect how we look at our President if he's weak and strong. For us, nakikita namin na ito ay parang isang inspirasyon na para makita po ng tao na ang mga kasundaluhan po natin ay tao rin lang. But we are here to continue yung aming mandate po na protektahan po ang tao laban sa sinumang threat, internal or external, at tumulong para sa lahat ng humanitarian assistance na pwede namin gawin. Galing. Major Guzman, buo po ba ang suporta ng Sandatahang Lakas sa Pangulo? Paano yung chismis, Kat? May chismis, di ba? Yun na nga yun yung jump off ko eh. Sige. The rumors on the destabilization in coup has been running since nung SONA. Ngunit masasabi po namin sa Armed Forces of the Philippines na wala pong destabilization within the ranks of the Armed Forces of the Philippines. Kami po ay naniniwala sa leadership ng Armed Forces of the Philippines at kami ay naniniwala na sa leadership ng aming Commander-in-Chief that he will lead us to the right direction. Major Guzman, kaninang umaga po ay merong napaulat na mga troop movement daw along EDSA. Meron daw 2 armored personnel carrier, may mga sundalo daw po na dun sa may Magallanes at medyo nagtagal daw po doon. Ano po ito? This troop movement po na sinasabi nila na nangyari here at EDSA this morning is actually a routine na activity naman po ng Armed Forces of the Philippines. Ito po ay isang logistics run kung saan mga ibang armamento, mga bala ay itinatransport po natin. At SOP naman po dito na ito ay bantayan ng ating mga armed mga tangke po. So this is nothing new. Nabigyan lang ito ng mali siya dahil po because of these rumors on coup destabilization. But definitely this is just a routine AFP logistics operations. Wala po dapat ikatakot ang ating mga kababayan pagkat intact po ang ating Armed Forces of the Philippines sa suporta sa ating Pangulo. Superintendent Baraceros, mukhang naging bida, Cathy, ang mga kababaihang pulis. Mga police yung women. 3 kababaihan na nasa SMOA at yung head din ng dispersal unit, if I remember correctly, ay isang babaeng pulis din. Ito ba ay nagiging kultura na nagsi-step up yung mga kababaihang pulis to the role of a magaling na pulis? Tama yan kasi in-equalize natin na attorney. Dun sa training, wala tayong sinisino whether babae or lalaki. Pareho yung binibigay nating training sa kanila. At the same time, pati dun sa equipment. Even dun sa assignment and promotion, equal ang treatment na binibigay natin whether babae or lalaki. Naipuputok ba nila yung Glock 17 o nilalambutan na lang ng konti? Hindi, ipuputok Huwag ka talaga naman nila yun. ganyan. Kaya yan. Ipuputok talaga. Ang nangyari kasi dyan is bago natin bigyan ng baril yung ating mga kapulisan, we subject them to some certification. So kung hindi ka marunong humawak ng baril, hindi ka bibigyan ng baril. That's why they really need to pass the test bago po sila bigyan ng baril. Same is true with the other equipment po. Whether radyo, sasakyan, kailangan train ka na gumamit ng equipment bago ka po bigyan. Ganyan po yung ginagawa natin ngayon.
Hindi naman naapektuhan siguro, Cathy, yung mga machong pulis, ano? Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman threat yun. Eh, sama-sama sila, tulong-tulong Ayan, yan. okay. Isa rin mahalaga, Mark, na na-address ng Pangulo sa kanyang SONA, yung mga pinagdaanan ng ating bansa na pagsubok nung nakaraang taon. Isa na dito, yung Yolanda. Right. And nakumpara ng Pangulo sa ang naging progress ng rehabilitation ng mga biktima ng Yolanda dun sa mga naging biktima na sa Haiti Sa ibang nung bansa. malaking lindol. So, anong masasabi mo, Veronica, dito sa naging speed ng pagresponde ng pamahalaan sa rehabilitation, pagbangon muli ng ating mga kababayan na hinagupit ng bagyong Yolanda? Kasi sinasabi, yung sa Haiti, 3 years na, nasa tent pa rin sila. How do you compare this to Yolanda? What's your opinion? When it comes to Yolanda, I think this is one of the commendable areas of Pinoy's administration because they were able to really respond fast when it comes to calamities. Kasi makikita na the rehabilitation of the communities and also yung pagtugon dun sa mga victims and even the missions that they actually do ay talagang mabilis yung pagresponde. And I feel that even on simple kinds of calamities tulad nung nakaraang bagyong Glenda, kahit hindi siya ganun kalakas, parang ang bilis din ng action ng administration. So it's like they were really into disaster preparedness and also it's not just on pag-action after nung kalamidad, there's also a part of prevention na rin that they're also investing into. And I feel that kahit yung Pag-asa, they're even them are able to predict the weather more accurately now, I feel, than the past. So, talagang people are really able to prepare more. So, Ginoo Morales, isang issue din, Cathy, napakalaking issue bago po ang SONA, ay yung pagtaas ng presyo ng basic commodities, particular na yung bawang at saka yung rice. At yung isang binanggit ng Pangulo na pipilitin nilang bumaba ang presyo at pipilitin nila yung mga traders by bringing in rice from abroad. Ano po ang tingin nyo doon sa strategy na yun? Sang-ayon po ba kayo doon? Well, to some extent, baka maging epektibo yun. Ang kailangan lang po, this time around, talagang masusi nating gawin ang karampatang measures para hindi po bumagsak ulit itong stock na ito sa unscrupulous middlemen, mga traders. Yun nga ang isang bagay na hindi ko maintindihan na nag-import po tayo, then the residual beneficiaries na yung pangkaraniwang mamamayan dapat sanang maginabang, ang end all result nito ay yung pong mga negosyante o yung mga middlemen na kumikita ng malaki. Wala po sanang problema kung they gain a decent profit, 20%, 10%, 15% siguro. Pero kung ang presyo ay dodoblihin mo, titiplihin, mukha naman pong kawawa yung taong bayan. Ang isang word of caution lang po na pwede nating masabi dito, importation, another round of importation could sana wag mangyari na could again open the floodgate to more importation pagkatapos you end up stocks going to the traders. We have nothing against traders, we have nothing against businessmen. Ang pinag-usapan po ito, sinasabi natin, basic commodities na kailangan may laman sa sikmura ng pangkaraniwang Pilipino. Bigas, kape, asukal, gulay. Yan po sana kung tutubuan po natin. Tama na siguro yung 10%, 15%. Kung you have 1 million sales, you got 150,000. Ang pwede ko lang pong may suggest, may recommenda dito, pagigian po ng national government, yung Bureau of Customs, na make sure na this time around babagsak po sa bodega ng NFA at may distribute po sa mga taong bayan. Mahalaga. Isa rin sa mga binalikan ng Pangulo na pinagdaanan ng ating bansa ay yung Zamboanga siege. At he commended the Armed Forces of the Philippines dun sa naging paglaban nila dito sa mga insurgents. Tanungin ko lang po si Major Guzman, sa tingin niyo po, kamusta na po ngayon ang Zamboanga? And are we gearing up for another possible incident like this? Kasi po, malapit na po kung matatapos yung Bangsamoro Basic Law ay magkakaplebisito po sa Mindanao. Yes, Cathy, bali, in Zamboanga nakita naman natin na there is already progress na nangyayari sa mga programa ng gobyerno, lalo doon sa mga pabahay ng mga biktima nito. On the part of the Armed Forces of the Philippines, ito po ay pinag-aralan na po ng ating Armed Forces. We have additional troops placed there on strategic areas dito sa area
upang itong pagsalakay na nangyari po last year ay hindi po maulit. Kami po ay natutuwa dun sa acknowledgement po ng Presidente sa efforts po ng Armed Forces of the Philippines. And dahil po dito, pinakita rin naman niya na this is the effort in Zamboanga was not merely the effort of the armed forces, but is a collective effort of everyone, the PNP, the armed forces of the Philippines, the local government, at lahat po ng sambayanan natin. Even po yung mga wala doon ay nagpakita po ng suporta dito sa Zamboanga tulad ng, sa pamamagitan ng mga prayers sa ating mga sundalo. And all these things help in what we say a successful defense of Zamboanga City. So because of that po, we thank the President again for his acknowledgement, and I'm sure itong message niya po during the SONA is a very big moral booster sa mga kasundaluhan natin upang ipagpatuloy ang aming mandato as defenders of the people. Director Gyapal, ang mga programa ng Pangulo sa agrikultura, dito sa defense, marami dito actually napunta sa ARMM area. Yung sa infra lamang ng SHED, napakalaking napunta sa MSU system na infrastructure projects. Ang tanong, nakakarating ba talaga sa mga benepisyaryo? Na ipapatayo ba talaga itong mga infra projects? Hindi ba ito talagang report lamang na walang nararamdaman? Opo, sa katunayan po, yung ating butihing governor sa Autonomous Region ng Muslim Mindanao sa pangunguna ni Governor Mujib Hataman, mataas po yung level ng credibility ng gobernador natin. At marami pong, katulad po nung na-report dun sa DPWH, I think around the total allotted for the infrastructure project is 5.17 billion dun sa infrastruktura ng Autonomous Region. Makikita po natin yung development dahil ako po mismo, nakailang delegasyon na po ng, sa katunayan, we hosted sa partnership ng Autonomous Region yung first ARMM International Investment Forum where we hosted around 22 business delegation. Yung mga lugar po na pinuntahan namin, yung mga daan, kaya even without getting into the data, makikita natin na yung mga daan mismo halos pulido. Yung lugar po na binabiyahe namin ng isang araw, simula yung daan papuntang Maguindanao papuntang Sultan Kudarat, kaya na po namin ibiyahe ng 3 oras. Dati po, binabiyahe namin yung from Maguindanao to Libak ng halos isang araw. Umalis kami ng 8 in the morning, dumarating kami ng alas 5 ng gabi. Ngayon po, dahil sa mga daan na bagong isinagawa, kaya na po namin ibiyahe ng 3 oras. So, even without getting into the data, makikita natin yung confidence na nakikita ng mga international community na binibisita na po yung Autonomous Region, binibisita na po yung lugar ng ating mga kababayan sa Mindanao dahil po maganda na po yung mga daan natin. Okay, marami po pong mga katanungan ng ating kasamang si Kirby Cristobal, kaya ipasa po natin muna sa kanya. Kirby? Maraming salamat, Cathy at Atty. Mark. May mga karagdagang pang katanungan yung ating mga kababayan mula sa internet galing kay Joseph Reyes mula ng Cavite. Iimbestigahan daw ng CHR ang ginawang pag-water cannon sa mga ralista. Ano daw po ang stand ng PNP dito? Sa hanay po ng ating kapulisan, bukas po tayo kung ano man po ang investigasyon na kanilang gagawin. Transparent po tayo dito and we stand by yung sinabi natin kanina na yung ginawa lang po natin ay isang preemptive action para maiwasan po yung mas malaking pwedeng mangyaring violent incident. Right, maraming salamat, sir. Galing naman kay Chloe Santos ng Commonwealth Avenue. Marami raw nakita siyang mga kabataan na sumali doon sa rally. Bilang isang kabataan daw, ano ba sa tingin nila ang naiambag nila para daw umunlad ang ating bansa? Katanungan naman kay AJ. Well, sa tingin ko po, yung pag-aaral po ng mabuti, isa pong malaking ang contribution po ito. Because when we study well, when we graduate well, and when we contribute to the economy po, and we do our jobs para sa bayan, yun po yung mahalaga. And that's one way that we can help. Basta yung pag-aaral po ng mabuti ngayon, malaking bagay na po yun. Okay. Gusto kong tanungin si Ginoong Morales, doon po sa kanyang SONA ay inaddress ng Pangulo yung kanyang mga kritiko. At marami pong mga opinion. Talagang yung sa social media, no, talagang nagbabagay yung mga sagot nila. Sinasabi nila na it was black or white. What is your opinion on this? Like, if you're not for the president, you are against progress. You are against the Philippines. Ano pong masasabi niyo dito? Well, to put it in the proper perspective, di na po porque meron tayong hindi inaayunan sa mga programa ng presidente ay
talibas na po tayo sa kagustuhan ng presidente. Admittedly, ang isa pong namumuno sa isang bayan ay kahit naman po siguro nung presidente na maupo sa Pilipinas ay gugustuhin niya na mapabuti ang record niya at kahit papano makatulong sa kanyang mga sinasakupan. It so happen na meron pong tinatawag na mga political considerations, meron pong mga economic considerations, at saka po merong cultural and traditional considerations na tinatawag. To sum up, para sumahan po lahat to, ang ibig lang po sabihin na ang isa pong presidenteng mamumuno sa bansa ay at the back of his mind, meron po siyang programa. But definitely, as he proceed in implementing this program, meron po tinatawag na mga adjustments, mga concessions and all. So, in effect, kahit po kagustuhan ng isang leader ng isang bayan, ng isang bansa na matupad po lahat ng pinangako niya, in the final analysis, as you go along, meron po talagang mga bagay na mahirap implement o yung talagang physically or morally and even economically impossible to implement. So, talking about it, ang ibig lang po sabihin na kung pag-uusapan po yung pagpuna sa naging accomplishment ng presidente o kung pumapanik po ba tayo sa presidente o hindi, meron pong mga bagay na nagawa naman ng presidente, and I could say na meron din naman pong areas na there are room for improvement. Okay, speaking of room for improvement, pag sa ating pagbabalik, ano nga ba ang dapat mangyari within the next 2 years? Nabanggit ni former President Ramos, ang vision ng Pilipinas hindi lamang hanggang 2016. So, how is the President preparing for the long haul? At nabanggit din niya yung legacy ng kanyang magulang sa kanyang speech. Napakaganda. Ano naman kaya ang inaasahang legacy ng taong bayan mula sa Pangulong That's right. Benigno S. Aquino III? Kaya marami pa tayong diskusyon sa aming pagbabalik.